And look guys, ang ganda po dito. Tignan nyo guys, oh. Kitang-kita dito yung pier nila. Ito po ay ginawa po ito noong 1877. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na ginamit ito ng Dutch before for cannon defense. Ganda, ang laki. Tapos beachfront pa. Oh my god guys, ayan na yung sisig! Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ang ating first full day dito sa Sri Lanka at ngayon, DIY natin gagawin, mag-explore tayo dito sa Colombo. Nilista ko lahat ng mga magagandang tourist spots at yung mga tourist spots na perfect for first timer na puntahan, kaya ngayon, let's go! Now, we are energized na masyado dahil nakapag-rest na tayo to explore the capital city of Sri Lanka. Let's go! Okay, so now guys, bababa na tayo at mag-book tayo ngayon ng Uber. Then, we will go doon sa isang na-research natin na Filipino restaurant dito sa Sri Lanka. So, sasabihin nyo, baka sabihin nyo sa akin, ay man, nandiyan ka sa Sri Lanka, bakit hindi ka mag-try ng Sri Lankan food? Yes po guys, magta-try tayo. Mayroon pa naman tayong 7 days dito. Kaya lang kasi, di ba, super tagal na nating bumabiyahe, ganyan. So, hindi na tayo nakakain ng mga food natin. So, ngayon, tatry natin. So, ayan guys, tignan nyo. Meron ditong option na kunyari, ayan, Zip, Premier, and Tuk-Tuk. So, mag-Tuk-Tuk tayo, 802.04 lang Sri Lankan rupees. Medyo malayo kasi dito yung mismong restaurant na like 13 kilometers away. Kaya ngayon lang, tara, mabutan tayo. Meron din silang motor na option. Kaya lang guys, syempre, dun tayo sa mas safe. Yung motor kasi nila, 652.99 rupees. And itong Tuk-Tuk naman, mahal lang ng halos 200. Alam nyo, nung nagre-research ako, tinignan ko dun sa mga ibang parte ng Sri Lanka kung meron talagang Filipino restaurant din doon. Dito lang po sa city center meron. Kaya, might as well, ngayon na natin itry. Then sa mga susunod na araw is yung mga local food na nila, diba? Ayan, tignan nyo, kahit Tuk-Tuk po dito, kailangan po ng PIN. So, kapag kami nakita kayong 4 na number dyan, sasabihin nyo yun sa driver. Ayan guys, so nakasakay na po tayo ngayon dito sa Tuk-Tuk. And ito ang ating first exploration dito sa area. Tuwa ako to be honest kasi hindi natin ito nasubukan kaano sa India. But dito, ayan, we're trying it now. So, chinay ko po dito sa Google Maps. Tingnan nyo naman kung gaano kalayo. 32 minutes ang layo ng biyahe natin. And also, I think itong ganitong klaseng pag-feature natin sa restaurant is makakatulong ito sa mga Pinoy na viewers natin na magka-travel dito tapos nag-crave talaga sila ng Pinoy food. And ito na yun. Ayan guys, tingnan nyo nakalagay, authentic Filipino cuisine. So, asan dito? Bakit parang wala akong nakikita? Parang residential area to. Okay guys, so andito na tayo ngayon. grabe yung nangyari sa atin. Hinabal tayo na aso, like literally kasi parang residential nga ito. Buti na nasindo ako ng tao dito. Like guys, first time nangyari sa atin, hinabal tayo na aso. So wait, asa ba yung phone natin? Parang nawala ang phone natin. Ayun, ito. So, meron tayo dito nga nakausap na taga Sri Lanka, tapos yung wife niya is Filipino. So, siya yung kakausap sa atin. And nakita ko to at na-research ko to online. And yun, I'm so excited to see their menus. Later, kikwenta ko kayo. Mamaya na lang. Hello! Close pa kasi kami. Oo, hindi ko alam. Kasi pa nagre-research ako sa Google Maps, sabi ganun 11 daw. Ate, hinabol ako ate yung aso. Hinabot kayo? Oo, just ko tumakbo ako doon sa mismong kalsada. Hindi tumatawag? Ay, hindi ko alam kasi nagsasearch lang ako sa Google Maps. Sayang naman yung... Oo. Taga saan po kayo? Kinagat ka? Ha? Hindi ako kinagati. Kasi ano yan, tawag dito, street dog pa yan. Oo. Wala yung mga vaccine. Guys, yung menu nila dito, Pinoy Barbecue, Authentic Filipino Cuisine. Then, ayan. So, tignan nyo. Ito yung mga bestseller nila dito. May pork barbecue, may sisig, may pansit bihon, may lechon kawali. Tapos, dito may sinigang. Ayan, yung sinigang nila 1,600. And I think yan yung order natin, sinigang. Kasi dyan ako nagkikrave ngayon. Tapos, meron ding adobo pork. Meron ding liempo. Ayan, pause nyo na lang para makita nyo. Tapos dito may pork and beef items. Ayan po. Pause nyo na lang din. Usually naman ang presyo naman 1,600. Pinakamahal na nakita ko is itong caldereta pork and beef. 1,800 naman siya. Ay, ito pala. Bulalo pala. 3,800. Tapos ayun yung barbecue. Mura lang ng barbecue nila. O, tiga nyo. Yung isaw 200. 400 tong barbecue stick. Yan. Tapos Shanghai rolls. Ayan. Chicken 1,500. Pork. Tapos party pack 3,500. Shanghai bilao 3,500. Tapos ayan. O, diba? So ito naman bilao din. Kaya lang pang ano lang tayo, pang isahang tao lang. Pero i-post nyo lang para makita nyo.
ito pa oh, dessert, bilao din. Tapos ito mga beverages nila kung gusto nyo po. And I think tayo mag-ice lemon tea tayo. Ayan. Tapos meron dito nga mga set meals. Ayan, may Shanghai, wedges, barbecue chicken, pork chop, $4.9. May spaghetti o medium size, large size. May picture naman. Pause nyo na lang. Ayan. Diba? Ayan, meron ditong crispy belly. Do parang crispy pata nga yung vibe niya for me. Ayan. Diba? Oh my God, guys. Ayan na yung sisig. And for sure, di naman natin mauubos yan. Ite-take out natin yung matitira. Talagang takam na takam lang talaga ako sa Filipino food. Okay guys, kumain na tayo kasi it's already 12:38. Hindi pa tayo kakain. So, let's go. Ito yung kanin. Finally makakain din tayo ng white rice. So usually ang kinakain natin parang biryani rice, di ba? Init pa siya, bagong luto. Haluin natin siya. Ay, nahulog. Tapos atin meron kayong meron kayong toyo. Toyo mansi gusto. Toyo mansi. Sige, salamat. Di ba nanghingi pa tayo ng toyo mansi? Guys, grabe. This Filipino food. Super. Stop. Ganito pala feeling ng mga OFW, guys. Yung grabe yung takam sa mga Filipino food. Yung matitira, guys, ito-take out na lang. Tapos kakainin ko lang sa hotel. Stop. Okay guys, so nakakain na ako at super dami ng serving nila dito. Umorder tayo ng sinigang tapos sisig. Pero ipapa-take out natin kasi pwede naman. So ngayon tawagin natin ang owner. Kinausap ko siya. Si Ate Annalyn. Ayan, Ate Annalyn, say hi. Hello. Ayan. Hello. Taga saan po kayo? Taga Subo, Batangas. Ayan. So siya po guys yung nagluluto dito. Kaya talagang may touch ng Pinoy. Kasi doon usually sa Nepal na napuntahan ko. Nepalese sila pero hindi Pilipino yung nagluluto. Pero dito Pinoy. So paano po nila pupuntahan tong restaurant nyo? I-check nyo lang po kami sa Facebook na Pinoy Food and Barbecue. Tapos sa Instagram, meron din kami. And also nga pala guys, lilipat sila ng location. And yung location nyo po, ipopost nyo naman sa Facebook, no? Oo, sir. Kasi mas malaki yun. Tapos may garden. So, minsan kasi sobrang dami ng tao dito. Wala na silang maupuan. Tingnan mo naman yung space namin, liit-liit. Kasi parang bahay nyo to, no? Oo. Tapos guys, sabi sa akin ni Ate Annalyn, kapag ka daw gabi, medyo madaming tao dito. Kasi mga OFW, lalo na kapag ka weekends, no? Kaya if ever kung pupunta po kayo, doon na kayo sa new location. Tayo kasi nasaktuhan natin yung old location pa nila. So I think mas maganda at mas malaki. Kaya guys, if ever, isearch nyo na lang sa Google Maps or yung link ilalagay ko sa ibaba. Pinoy Food and Barbecue. Pinoy Food and Barbecue yung pangalan. Guys, ang bait ni Miss Annalyn, ni Ate Annalyn, bibigyan daw niya tayo ng puto. May paputo pa siya dito. Tapos, yung drinks kasi nila, ang available lang, calamansi, tapos Coke. So, nag-Coke muna tayo ngayon kasi parang, ang init kasi guys sa labas. Pero ang kinaganda dito sa Sri Lanka, hindi siya yung tulad sa Southeast Asian countries. Dito, hindi humid. So, hindi ka maiinitan na parang pagpapawisan na pawis sa labas. Pero, mainit. Tulad ng pagpunta din natin sa India before, parang ganun lang sila. Magkamukha lang. And, mayroon pa tayong pa-free na puto. So, makakapag-dessert pa tayo, di ba? Nakakatuwa. Tapos guys, sabi ni Ate Annalyn, if ever, di ba sinigang in-order natin? Kung gusto nyo, kung mabibiting kayo sa sabaw, pwede pa daw manghingi. Kaya lang tayo kasi, napakadami na nga nating nakain. Kaya okay na to sa atin. Pero kayo, if ever, kung hindi naman kayo solo traveler tulad ko, kung dalawa kayong pupunta, tatlo pupunta, pwede namang mag-request kayo. Tapos, lahat talaga ng Filipino food nandito. Kung ilang araw nga lang tayo dito sa Colombo, parang gusto ko pang orderin yung iba tulad ng Bicol Express. Alam niyo, paborito natin yan, tas adobo. Pero unfortunately, bukas, mamaya madaling araw, aalis na tayo dito. And lilipat na tayo sa mga ibang areas naman ng Sri Lanka. Guys, tingnan nyo, binigyan tayo ng puto. Ang dami pa, akala ko, konti lang, pero ang dami guys. 6 pieces siya, tapos merong parang, tawag dito ate, yung sapin-sapin, tapos parang putong puti na may color. Ganon, yung 4 na piraso. Tapos merong niyog. Ano yung tawag doon? Ayun, latik. Ayun, may latik. O, diba? Nakakalimutan ko na yung mga tawag. Pero yun, kainin natin, tigisa muna ng piraso, tapos yung the rest sa hotel natin kakainin. Okay? Kasi busog na tayo. Ang dami guys talagang pagkain na serving. Lasang ube. Ube guys. Alam mo yun, yung kapag kasi kakain ka sa ganito, yung parang nasa Pilipinas ka lang din. Ganun yung vibe. Parang nakata sa bahay, oh. Ang cozy ng vibe. Yun ang tama. Tamang term. Sarap.
Guys, so tapos na tayo. Finally. Thank you, Ate Annalyn. Oo. Yun naman, dala-dala ko itong ganito. Kaya if ever guys, kung pupunta kayo dito, mag-message muna kayo sa Facebook page nila para masundo kayo ni Ate Annalyn. Si Ate Annalyn ay 14 years na dito, tama? Oo. Ganun na siya katagal. Dito yung mga aso. Oo. Wait, asan ba dito? Ito ata yung sakyan mo. Yan, zip eh. Teka, ito ata. Thank you, Ate Annalyn, ha. Salamat ng marami. Oo, thank you. Yan, so nakaalis na tayo dun sa restaurant. And alam nyo, so far guys, i-rate ko siya ng 10 out of 10. Kahit hinabol tayo ng aso. Yung habol ng aso sa atin, experience naman natin yun na magiging core memory sa atin sa Sri Lanka trip natin. Naalala ko last time na hinabol tayo ng aso, nasa Lao tayo. Pero ngayon, iba talaga guys. Mas malala pa to sa ikinatrauma ko ng bata na nahabol ng aso. Kasi ano siya nahabol ako kasi nasa daanan yung aso. Tapos, hindi ko siya napansin na nandun. Tapos biglang tumahol. Tapos tumakbo ako guys. Alam niyo ito, wait. Ito. Nawala ko na to kanina. Buti na nakita ko ulit. Wide angle lens. So yun. Tara na muna kasi ang daming pinatake out sa akin ni Ate Annalyn. Natuwa siya sa atin guys. At natuwa din naman ako sa kanya. Taga Nasugbu, Batangas siya. So ngayon, iuwi na muna natin to sa hotel kasi ayoko naman bitbitin to sa PETA. Sa mga pupuntahan nating museum. Kasi super hassle pag may bitbit, diba? Gusto ko tong i-consume mamaya. Kasi Filipino food to And ayoko nagsasayang ng pagkain. Alam niyo yan. So, nagbook na muna ako ng Uber pa uwi sa hotel natin. And magkano ba? 1,096.53 Sri Lankang rupees. Okay guys, so naibaba ko na yung mga pagkain natin sa hotel. And now, pupunta tayo sa Gangaramaya Temple. And nababayaran po natin is 363.75 rupees. So ayan guys, nakasakay na tayo. At ngayon gusto ko lang i-share sa inyo na dito po, pwede kayo magbayad ng cash, pwede kayo magbayad ng debit or credit card nyo, and pwede ding PayPal. So ako, hindi na ako nagbabayad ng cash. PayPal na yung pambayad ko para hindi na tayo susuklian, di ba? Okay guys, so sa biyahe, nakita ko tong Lotus Tower. Ay, ba't naman ganon? Kung kailan ko naman pinapakita sa inyo, tapos ayan na. So gusto ko lang sa inyo i-share na pupunta po tayo doon later. And maganda kasi doon kapag kagabi. Usually kapag sa mga tower, hindi naman natin na inaasam yung makikita yung view ng umaga pa lang. Ang gusto ko kasing makita yung mga city lights. Okay guys, ayan tayo sa Gangaramaya Temple. O diba? Ito na siya. And look guys, ang ganda po dito. Like literally. So this area guys is one of the most important Buddhist temple dito sa Colombo. Bayad pala guys entrance ticket dito. How much? 400 rupees. Ito po, nakabili na tayo ng ticket. So dito yung bilihan ng ticket. And 400 rupees siya. Then bawal magdala ng sapatos sa loob. Ilalagay nyo dito. Ayun yung mga sapatos ang area. Ilalagay nyo yung sapatos sa basket. Let's go inside. Okay, so gusto ko lang i-share sa inyo guys na itong temple na to ay binuo ng mga monks, ng mga Buddhist monks noong 19th century. This one guys is a mix of Sri Lankan, Thai, Chinese, and Indian architecture. So halo-halo yung apat na yun dito. So guys, itong area na to, pinifeature nito yung isang large Buddha statue and iba't ibang mga sacred relics. Tulad itong nakikita niyo sa likod ko. Mamaya ko ipapakita sa inyo yung large Buddha statue. Aside from sa pagiging temple, itong area na to, isang museum din siya na may iba't ibang mga ancient artifacts. Tulad ng mga nakikita niyo sa likod. Nagsisilbi din siyang photo gallery, ganun. So guys, behind me, nakikita niyo po yung isang Buddha na an Emerald Buddha siya. And aside from that, meron siyang taas na 228 centimeters. Diba? Ganda oh. Ito guys, elephant na to. Ang pangalan niya is Ganga. And naka-preserve yung katawan niya. Oh.
guys, ito yung Bodhi tree. Oh my God, ito nga. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung Bodhi tree po, isa po siyang sacred fig tree na kung saan na talagang mahalaga po ito sa Buddhism. Tapos guys, be careful ha. Itong mga upuan dito, bala ko sana umupo, nabasa ko lang, nakalagay reserved for monks only. Ayan, let's go up sa museum. And also, additional information na dito po sa lugar na to, yearly, yung annual Vesak celebration ginagawa, which is kina-commemorate nun yung birth, enlightenment, and nirvana ni Buddha. We're done dito sa temple at ngayon pupunta tayo sa Peta Market. And from here, ang babayaran naman natin sa Uber is 376.69 rupees. Yung introduction sa market na pupuntahan natin, yun po yung isa sa mga busiest markets dito sa country nila, which is sa Sri Lanka. And nung nag-research ako online, medyo maihahambing ko siya sa Delhi, like old and new Delhi na pinuntahan natin. Yung pupuntahan natin mamaya dahil ganun po siya. And mag-expect tayo na medyo magulo, ganyan, kasi yun din yung mga napapanood ko sa vlogs. Kaya I'm so excited to explore that in DIY style. Okay guys, dumating na yung Uber natin. And alam niyo, napakatagal ko nag-antay. Hello! Hello! So, ang mangyayari po ay hindi muna tayo dun sa Peta Market, kundi dun muna tayo sa Red Mosque na tinatawag. Kasi hindi naman nila rush hour ngayon, pero ang tagal dumating. So, nagpalit tayo ng location and ito, na-approve naman. And let's go na! Ito guys, o tingnan nyo. Ito yung itsura ng Premier na Uber. Ganyan siya. Baga hindi siya maliit, pero yung vibe na binibigay niya yung para mga Toyota Vios sa atin, ganun. Malaki. Kasi mas mura yung tuk-tuk. Next yung Zip, tapos itong Premier yung pangatlo. And sinalik ko na lahat. Makaalis lang tayo. Pero ito po yung na-approve. Sabi guys, ito na nga po, nararamdaman ko na medyo magulo yung lugar na pupuntahan natin ngayon. Kasi yung mosque na sinasabi ko sa inyo, katabi lang niya yung market din na sinasabi ko, which is yung Peta Market. Okay, ayan na nga po. Para nga po tayong nasa palengke ngayon. Tayo guys, ayun ang Red Mosque. Ohoma Istuti. Okay, thank you. Ayan guys, tawid tayo. Ayan. Okay, so gate number 3 daw, sa other side daw tayo magpunta. Itong nakikita nyo ngayon sa screen, ito yung Peta na tinatawag. Ang busy dito guys, it's giving new and old Delhi vibes. Oh my God, ang daming tao. Sabing ganun kapag ka daw tourist guys sa gate number 3. And I think ito yung gate number 3 for visitors only. Open? Okay, so dito na tayo ngayon. Ito pong gate number 3 for visitors to. If ever kung tourist kayo, dito kayo papasok. And kapag kunyari binook nyo yung Uber or nagtuktok kayo, doon kayo ibababa sa pinakaharapan, which is hindi kayo doon papasok, okay? Pupunta pa kayo sa gilid na part at ito yon. Ayan, tingnan nyo nakalagay dito. Visitors are kindly requested to dress modestly. Ayan po, ito po dapat. Actually, ano ko maisusuot yan? Eh, ganun din naman sila. So guys, ngayon nag-iintay na muna tayo dahil nagdadasal sila sa loob. And napanood ko dito sa isang vlog, sinabing ganun, 4 o'clock nag-open. And tingnan natin yung time. I think mag-4 pala. 4:30 na pala. Mali ako. So ibig sabihin kahit 4:30, sarado pa pala sila. Ngayon po ay Thursday. So hindi na naman ako. Marami kami turista na nag-iintay dito. Kaya parang, okay. Kalmado na ako kasi alam ko na yung gagawin. Kasi syempre DIY tayo ngayon. Tapos iniisip ko baka mamaya hindi pwede yung visitors dito. Pero pwede naman pala. Mayroong exclusive tayong entrance. Ito guys yung gate kung saan tayo papasok. Let's go. And mukhang malapit na buksan. Ayun guys, tignan nyo. Yung mga suot na medyo revealing or mga fit is binibigay ng damit para magpalit. I mean magpatong at least. Hindi tayo guys sa kaligtas. Nagpalit din tayo ng damit. I mean nagpatong. Ano palang tour guide itong kasama guys? Libre. Walang charge. Tapos kung tatanungin nyo kung bakit ako nagpatong, kasi guys, naka-short ako. Which is, aware naman ako naka-short ako talaga kasi mainit nga dito sa Sri Lanka ngayon. Kaya mga short-short yung dinala ko. And sinabing ganun, pagkita daw yung miss, is kailangan magpatong. So guys, yung mga kasama natin from iba't ibang bansa at tayo ang nag-iisa sa kontinente natin. Karamihan sa kanila galing Europa. Okay, ang init ng suot-suot ko guys. Ang haba pa ng sleeves. So
So guys, yung mosque po na to, ginawa po ito noong 1908 ng Muslim community dito sa Colombo. And napakaganda niya. Yung architecture niya guys, papakita ko sa inyo mamaya. Pero red and white color. So tapos na yung konting brief introduction ng Red Mosque. Meron kasing staff dito na nag-explain. And ang pakiusap lang niya, bawal pumasok dito sa prayer hall. If ever kapag ka mag-iikot-ikot kayo, okay daw mag-picture, ganyan. But bawal mag-step dito. Step in. Dito, bawal po yun. And also guys, sinabi din ng staff nila dito na ito daw mosque to can accommodate up to 10,000 to 15,000 na mga worshippers. Kung lalapitan nyo po, ayan, meron ditong color, dalawang color, isang color white, tapos isang color red. Nung nag-research ako online, ang nasabi lang din is all about candy yung color niya. Di ba merong candy na parang paikot na ganyan na white and red? Pero dito sinabi na ito pong color na to ay inspired to sa pomegranate fruit or granada na tawag nila dito. Yun na ina-explain kanina, which is mas special, mas nagkaroon ng meaning yung color nila aside from parang candy. And yung architecture nila, ayan, papakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba? Mix siya ng Mughal and Indian architecture. So, dalawa. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo na ito open to basta hindi prayer times, okay? Tulad nung kanina, nakita nyo naghintay tayo dun sa ibaba. But if ever, kapag katapos na sila magdasal, open na ulit ito for non-Muslim and Muslim people. Actually, hindi ito ganito kalaki before. Mas maliit siya, pero nag-expand po siya dahil napakadami na pong Muslim dito ngayon sa area, which is sa Colombo. Nag-i-increase, kaya mas nilakihan, mas madami nang ma-accommodate nila. Mas alam niyo ba, ang swerte natin kasi Thursday tayo nagpunta. Dahil every Friday daw, ito daw, 6 na floors kasi ito eh. So itong 6 na floors na ito, full packed. Like, ang swerte natin sa fact na yun na hindi natin naabutan yung super daming tao. Okay guys, andito tayo ngayon sa pinaka-rooftop. Napakataas, legit. Pero may escalator naman dito. So every Friday po, ito pong nakikita nyo, punong-puno ito. Napakadami pa nating nilakad kanina, napakadami pang inakyat. Pero, puno pa din. Huh? Do you Instagram at all? I post vlog on YouTube. Okay, you can take me in Instagram if you post. Okay guys, so ngayon kasama natin ang ating tour guide dito. What's your name again? Muhammad. Ayan, si Muhammad, siya guys yung nag-explain sa atin kung ano yung tungkol about dito sa Red Mosque. Yung mga ibang info na sinabi ko sa inyo, siya yung may sabi nun. Okay, so what day is the peak day here? Only day, Friday? On Friday is a special day, and then in the Ramadan days, okay. So they can visit from Saturday to Thursday, or no? The 7 days they can visit. Fridays after the Friday prayers, evening hours. Evening hours after 4:30 to 5:30. And open. Morning, they cannot visit morning time? Fridays we are closed for the morning. On Fridays we are closed on the morning hours because of the cleaning purpose. Cleaning purpose. Oh, yun guys ha. Mas sure kapag ka magpupunta kayo dito ng hindi Friday, any day of the week, basta wag lang Friday. Tignan nyo guys, oh. Kitang-kita dito yung pier nila. Napakadami mga barko. Yan, oh. Sa rooftop po ito ng mosque. Guys, ayan, wait. Dito tayo humarap para hindi against the light. So aside from sinabi ko sa inyo na parang candy color siya, aside from parang pomegranate yung color niya. So ito po, ang kulay po dito ay sinisimbolize devotion and purity dito sa Islamic culture. Tapos, this mosque po was initially built to serve yung mga Muslim traders dito sa Pesa. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong Pesa, parang ano siya eh. Di ba yung Colombo, ito yung sinasabi ko sa inyong capital ng Sri Lanka in terms of business, in terms of commercial things. And sa Colombo, nandito po yung PETA. At dito sa PETA, puro mga market things, mga trading things, mga ganyan na makikita nyo. At nasa gitna ito ng PETA market. Okay guys, so tapos na tayo dito sa Red Mosque. Ngayon ikutin na natin yung PETA Market. Ito guys, yung itsura ng PETA Market. Iba't ibang klaseng pwede nyong mabili. So ayan, kung makikita nyo guys. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. Kasi
Hindi ko naman alam din ang bibiling ko dito sa PETA Market. But iba't ibang klaseng stuff. May pagkain, merong ready-to-wear products, merong mga sandals, lahat meron dito. So ngayon, bumili tayo ng sandals dito or tsinelas muna at least. Kasi guys, wala ako nadalang tsinelas dito sa Sri Lanka. Yung pa naman ang mahalaga sa akin, yung pa ang nakalimutan ko. So pumasok tayo saglit dito and tumingin tayo ng pinakamurang tsinelas, di ba? At least meron tayong remembrance dito sa Sri Lanka. So, magkano ba yung ganito? Ano siya? 629 rupees. Tapos, itong ganito naman, magkano? Ito. 1,099 rupees. Ito, 1,299 rupees. Ito, ano to? Waves. Ang lakas makahabayanas nito ah. Ito naman, 2,350 rupees. Ito man, parang Birkenstock. Hello. Hello. Ito, ang presyo naman nito ay 1,999 rupees. Tingin nyo okay naman to. Parang feeling ko okay naman to. Ito kaya bilhin ko yung parang kaganitong style, no? Ito, ay, ang mahal naman ito. 4,699 rupees, guys. I think yung ganito lang. Okay na ako dito. Masyadong mahal. Umuurong ang wallet ko. Ito, 1,999 rupees. Ano pa ba yung magandang style? Though, parang mas gusto ko to kasi rubber siya, guys. Kapag ka nabasa, hindi babaho, diba? Okay, mag-check tayo. Do you have size 8.5 or size 8 US? Oh, Okay, for me. Yeah. Ayan guys, sakto, no? Pwede na to. Sige, bilhin na natin. Hey guys, pakainit dito sa Sri Lanka. Pakainit. Grabe, straight from Japan, tas andito agad tayo. From winter, naging tropical na naman tayo. Tinitingnan ko dito sa PETA kung meron pa tayong mapupuntahan. Kasi guys, para talaga lang siyang palengke gano'n. Though, hindi ko kasi mapasok tulad nung mga ibang pinupuntahan natin. Kasi, napakadami guys tao, Divisoria levels, gano'n. Eh, yung mga iba nating pinupuntahan, di ba, hindi naman ganoon kadami yung mga nakakasama natin sa loob. Pero dito guys, siksikang levels. So, parang hindi nakakayanin ng powers kung makipagsiksikan dahil marami pa tayong itinerary. Ngayon pa lang dahil doon sa inihubad nating damit sa mosque, eh parang lapot na ako kasi ang init-init guys. So, okay. Lakarin lang natin ng onte, then punta na tayo sa next stop natin. O nga pala, hindi ko din na-share sa inyo na itong PETA Market ay isang wholesale hub din to. So, parang Divisoria nga. Ganun talaga. Kaya pagka nagpunta kayo dito, mga pakpak, mga napakadadaming sako, mga nagdadaan siguro, inaano nila, pinadadala nila sa mga iba't ibang mga provinces dito sa Sri Lanka or cities, diba? Actually, nung nag-research din ako, sabing gano'n, ito daw, mas okay ito itong i-explore kapag ka morning kasi kukunti yung tao. Pero kapag ka ganitong oras, hindi ko din masasabi sa inyo na mas okay. Mas okay talaga kapag ka umaga. Kasi kukunti pa lang, mga tulog pa yung karamihan, diba? So dito, init-init ako ngayon. Ayan guys, 1,999. Ito ang ating nabili. Ayan guys, meron tayong bagong subscriber from Sri Lanka. Thank you so much. Okay guys, so next naman na pupuntahan natin itong Colombo National Museum kasi hanggang 7 PM lang siya. 5:32 na po. So para maabutan natin. Okay, so naghihintay na po tayo ngayon ng tuktok. And ang babayaran natin 397.16 rupees. Dapat yung premium yung bubuk natin or zip kaya lang ayaw. Siguro dahil traffic dito sa area na to. Tignan nyo kasi itsura na labas ng ating store na pinupuntahan. Ayun o. Paka-traffic guys. I mean, madaming tao dun sa bandang gitna. Which is dito sa side na to. Last kita sa mismong PETA. Hello! Ayan, finally, nasa Uber na tayo. And I think kapag ka ganitong mga klaseng lugar, mas okay kapag ka tuktok ang i-book nyo kaysa mga zip and something-somethingan. Guys, hindi updated yun nasa Google Maps. Ang sabi doon 7 o'clock yung pagsasara. Pero close na sila ngayon. Wala tayong choice, kundi pumunta na tayo sa next stop. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na ito po, ang ganda po ng museum nila. And nakalagay dito yung ticket price, 1,200 pagka foreigner na adult. Tapos, 600 naman kapag foreigner na child. Sayang! Ba't kasi ganun nakalagay sa Google Maps? So, since andito na tayo, gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po ay ginawa po ito noong 1877 ng British Governor na si Sir William. And again, pangalan-pangalang niya, ito po ang largest museum sa buong bansa.
dito sa Sri Lanka. Tapos ang gusto kong makita guys dito sa museum na to, yung crown and throne ng pinaka-last Kandyan king. Ano pa naman gusto nating tinitingnan, mga corona, mga throne, ng mga dating hari o reyna. Tapos tulad ng mga ibang museum na pinuntahan natin, ito po, ang nilalaman po nito aside from yung mga dating pagmamayari ng king nila, is dito po mga alahas, mga damit, mga historical artifacts, ganyan, ang makikita nyo dito. And also yung mga weapons. Diba usually meron tayong mga pinupuntahan ng mga museums na meron mga old weapons, meron din dito nun. So maglalagay na lang ako dito ng photo kung ano yung makikita nyo sa loob. Ayan. Poing! 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 Lalagay ko na lang dyan kasi hindi na nga natin pupuntahan. Sayang, sinakto ko pa naman na maaga tayo dito. And nagsara sila agad-agad. Hindi ko alam kung bakit. Nag-book na po tayo ng ticket papunta sa Golf Face Beach and ang babayaran po natin is 268.33 rupees. Okay? Again, Uber tuk-tuk po. Tignan nyo guys, kawawa naman yung family na nandito. Oh. Ayun sila. Nasa labas, may kasama pa naman silang bata, which is yung bata gustong-gusto magpunta sa museum. Pero napagsaraduhan din sila. Bakit kasi ganyan? Hindi accurate yung nasa Google Maps. Eh, karamihan ng mga turista doon nagtitingin. Ayan guys, oh. Meron ding mga turista na napapagsaraduhan. I mean, hindi nakakapasok. Sayang talaga. Ang hilig pa naman natin sa mga ganun. Okay guys, nandito na ngayon tayo sa Golf Face Beach. Ganda dito, it's giving Baywalk vibes. Ito po ang itsura dito. So pumunta tayo din sa pinakatubig. Diba? Okay, so fun fact about dito sa beach na to, ito po ay isang seaside urban park na kung saan usually kapag kagabi, mas madaming tao dito, which is ngayon. Tignan nyo, papadami na yung tao kasi sikat na sikat for evening walk, ganyan. And also, kung ako din naman, gabi naman talaga ako pupunta dito dahil mas malamig, hindi mainit. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na ginamit ito ng Dutch before for cannon defense. Yan, may mga canyon kayong makikita dito. Grabe, ang sarap lang mag-moment dito. Alam nyo, blessing in disguise din yung nagsara yung National Museum. Like, hindi naman natin alam na nagsara, pero dahil doon, abutan natin ng sunset. Kasi talagang usually kapag sa mga museum, inaalat natin mga 1 to 2 hours para i-explore yung area. But now, since sarado siya, nakapag-sunset viewing tayo dito. Dapat gabi talaga tayo pupunta dito eh. Kasi yun daw yung sikat dito. But na-appreciate ko din siya. Ayan, ng sunset. Look. Also, gusto ko na i-share sa inyo na itong lugar na to sikat na sikat din sa mga street food. Like, specifically, sikat dito is prawn fritters. And yung itsura niya, ilalagay ko dito sa screen. Ilalagay ko dyan para siyang okoy, guys. Nung tinignan ko kanina, nakita ko na doon. Kaya lang hindi ko muna binidyohan kasi gusto ko. Bibidyohan ko siya kapag kakakain na tayo. Pagka itatry na natin. Sana okoy yung lasa niya. Sana hindi parang curry yung lasa or maanghang ganyan. Kasi tatry natin namaya para kahit paano matikman natin yun ang first Sri Lankan food natin kung sakali. Ayan guys, nakikita niyo yan. Sikat na sikat din po itong lugar na to para sa pagpapalipad ng mga kites, pagja-jogging. Though wala akong nakikita nagja-jogging. Puro mga nagmo-moment lang talaga yung tao dito. Naglalakad, nagmumuni-muni. Nakikita nyo to guys, itong flagpole na to, talaga nakalagay dyan national flag nila eh. Hindi ko alam ngayon kung bakit wala. Trip ko pa naman siyang picturean. Diba alam nyo, usually mahilig ako mag-picture ng mga flag. Yun sa Kyrgyzstan pinicturean ko, binidyohan, binlag ko din. Tapos yun sa Tajikistan. Pero dito, meron talaga yan. Ewan ko lang kung ba't wala ngayon. Tapos guys, ito Indian Ocean yan. Indian Pacific Ocean. Parang first time natin nakita Indian Ocean, no? Kasi hindi naman natin ito nakita, nasa India tayo. Nung nasa Mumbai naman tayo na part, parang hindi naman yung Indian Ocean. O diba? Ang galing! So ngayon guys, bumili na tayo ng prawn fritters, kung tawagin dito. And hindi ko alam kung ano yung local name sa kanila. Sa YouTube kasi, prawn fritters yung tawag. How much? 100 rupees. 100 rupees? Okay. Can I buy one? Okay. Okay. Taste it. Is it spicy? Not spicy. No spicy? Yeah, okay. You are from I'm from the Philippines. Philippines, yeah. Muslim, no? No, Muslim. Roman Catholic. 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 Yeah. Tourist here. This one is famous here. Famous. Is that prawn fritters? What is the name of that? Iral Badi. Iral Badi Badi?
Bilal Badi Badi. O, yun pala yung local name sa kanila. Bilal Badi. Bilal Badi Badi. Lime mo. Lime, okay. This one gravy. Cream? Green. Sauce. Sauce, okay. Dami palang mga sauce, guys. To put it here first, I'll get money. Okay, so tikman na natin to. Wait lang kami, mahulog tayo dito. And palalamigin ko lang siya ng bahagya kasi mainit. Kagagaling lang nito sa mantika. Super reheat ang nangyari. Like parang 20 seconds niyang pinrito. So ayan po ang itsura ng prawn fritters. Akala ko kakainin na ng ganun-ganun lang. Pero meron pa pala mga sauce. Meron pang parang ang inilagay, lime daw. So parang isipin na lang natin lasang kalamansi. Tapos yung sauce nila parang gravy. Tapos itong vegetable. Hindi ko alam yung lasa actually. And at least we can tell na kung ano ang lasa nito. Okay guys, so kainin na natin. Ang anghang niya. Nakatingin kasi yung titinda. Pero ang anghang guys, maalat-alat siya. Maalat-alat na super anghang. Like yung anghang level niya. Ang anghang talaga, hindi lang yung parang beginner. Pero tama. Tama yung sinabi ko sa inyo, parang siyang okoy. Grabe, sisipunin ako lalo nito. Tapos yung anghang level niya parang ano parang 8 nga, 7 or 8. Anghang talaga guys, like literally. Kaya lang, hindi nila ito kinukutsara, kinakamay lang nila. And hindi ko kasi kumakain ng ulo ng hipon. Pero may ulo to. Kakainin ko pa ito ng isang buo. Hindi ko alam eh. So, ang lasa lang niya maalat na maanghang na lasang okoy, ganun. Tapos may mga vegetable. Good. Yeah. Okay, now papunta po tayo sa One Goal Mall. Ito po 'yon. So sa atin, yan ang counterpart ng SM, ganyan. Ganda, ang laki. Tapos beachfront pa. I mean, nasa tapat ng beach. Grabe guys, sa pagtawid dito, hindi huminto yung mga sasakyan. Tumatawid-tawid lang. Oh my God. Tama ba? Grabe, akala ko sa Vietnam na yung malala. Mas malala pala dito. Yung entrance ng mall nila, hindi parang entrance. Kumbaga, hindi grand entrance level tulad sa mga mall natin. Akala ko ganun. Ito yung Power Mac nila guys. Avans? Yan yung pangalan. Diba sa ating Power Mac, The Loop, Beyond the Box. Dito ganyan. Mayroon ditong Calvin Klein, Zam Gems, Mango, Adidas. Okay din naman. Mayroon ding Tommy, Yamamay. Ay, grabe, bakit walang naman? Walang naman tong Cartufa. At ganun. Alam nyo, kaya din ako pumasok na dito. Kasi sa mga susunod nating lugar, kunyari Ella, Merisa, ganyan. Hindi na siya yung city vibe. Medyo hindi na siya ganun ka-highly urbanized. Nakikita ko sa inyo yung mga restaurants nasa baba na floor. Let's go down! Kasi alam nyo, kaya dinala ko kayo dito. Guys, uhon na ako. Parang na-drain ako masyado, na-dehydrate ako masyado sa mga ginawa natin for today's video. So meron ako nakita dito, Deli France. Ayan, behind me. I think kailangan na natin ng matcha sa dugo natin para ma-energize tayo. Let's go. Okay, parang wala silang matcha. Parang matcha ang wala sila. And aside from that, order tayo ng blueberry cheesecake. Kailangan ko na din ng sweet sa katawan. Hello, do you have matcha? You have matcha? I don't have matcha. Okay. One blueberry cheesecake and one caramel frap. Okay guys, guess what? After ilang vlogs na hindi ko siya naipakita sa inyo, finally ngayon, makikita niyo na siya ulit. Dala ko siya ulit and tanan! Welcome back, Jisoo Life! After many vlogs, lumabas ka na ulit. Full charge! Yes! Grabe. Napakasarap sa feeling. Kasi guys, super init dito. Like literally, ang init. Kasi guys, kaya kumain na tayo dito ng dessert natin. Kasi, di ba, naalala nyo kanina, nagpunta tayong Filipino restaurant, tas madaming natira. And sabi ko, yun na lang dinner ko. And para sulit at para hindi siya masayang. And kanina, napag-decidean ko din na, okay, mag-frap lang tayo dito or mag-sweets tayo na drink ganyan. Dahil doon po sa susunod nating pupuntahan, which is sa Lotus Tower. Usually para siyang KL Tower, para mga ibang klaseng tower. Merong revolving restaurant sa taas. Pero hindi natin gagawin yun. Hindi tayo magta-try ng revolving restaurant. Talagang observation deck levels lang. Dahil meron nga po tayong pagkain. And yun, skip natin yung revolving restaurant part. But pupunta pa rin tayo doon para makita natin 360 degrees yung ganda ng Colombo. Doon mismo sa tower. Okay, so tikman na natin tong cream cheese. I mean cheesecake.
Masarap siya guys. Medyo nag-sync lang ako ng onte. Kasi pinapakiramdam man ko kung malambot ba o hindi. Sakto lang. Do parang hindi siya bago. Di ba manaramdaman mo pag bago? Pero ang sarap niya ha. Rate ko siya ng 9 out of 10. Bakit hindi perfect? Siyempre yung perfect po nasa para sa pinaka masarap. Ito na po ang ating caramel frap. Itikman na natin. Lasang kape, my God. Cheers po. Cheers! Oo nga pala, just in case na tatanungin nyo, 2,950 rupees po yung total ng dalawa na to. Okay guys, now let's go na sa Lotus Tower and nag-book tayo ng Uber. So premier yung binook natin, which is yung sasakyan na maayos, and ang babayaran po natin is 738.70 rupees. Dito tayo nag-book sa main entrance. I mean, dito yung pick up. Let's wait. O diba? Yung mall na to guys, to be honest, hindi yung parang andito na agad yung entrance, parang paiba-iba pa, andito yung exit, ganun. So if ever baka maligaw kayo ha, and kapag kapapasok kayo dito, may security check na parang sa airport, like yung bag nyo, ilalagay nyo, i-scan nyo sa x-ray, ganun. Okay guys, andito na ngayon tayo sa ating last stop for today. Andito tayo sa Lotus Tower, and ayan, yung itsura sa taas. Okay, let's go. Nakaabot tayo. Ito yung entrance. Grabe, ang hihigpit ng mga entrance dito. May paga dito. So, bibili tayo ng ticket dito. Since wala naman tayo mabibili nito online. Wala sa kahit saang app na malapit sa Pilipinas. I mean, meron sa Philippines. Let's buy. Observation deck only? Actually, we don't have any observation deck on it, but for the fun. Okay. All ticket? No observation deck? Why? Oh, foreigner. $20, guys. Mahal din Guys, ang mahal ng $20 sa 1,161.55 pesos. Pero kasi, yun nakalagay dito, foreigners plus Pixel Bloom, $20. Okay, I will buy. Do you accept card? So guys, yung $20, 6,100 rupees. Bumili na rin tayo kasi minsan lang naman tayo magpunta sa Sri Lanka, diba? And kahit medyo pricey siya, kahit medyo parang masakit sa bulsa, gusto ko din kasi makita yun at the same time gusto ko din maipakita sa inyo. So, pupunta tayo sa gate number 2. Kasi yung observation deck may kasamang ganong ticket, like Pixel Bloom, epic ang tawag. Okay, ganda yun. Elevate your experience with panoramic views. And gate number 2, dito tayo. Pixel Bloom. Ano yung gusto ko lang i-share sa inyo? Ito po ang largest tower sa South Asia. Okay? Itong Lotus Fit tuloy. Lotus Tower. Ay, ang ganda ha. It's giving. Look. Oh, saan yung observation deck? Hindi ko alam. Ito na, welcome sa observation deck. Wow! Ang galing dito guys. Literally. Tingnan nyo guys, so ang ganda. Diba? Guys, gusto ko lang i-share sa inyo na ito, bago pa lang to, nag-open pa lang siya noong 2019. So, isipin nyo, 2025 pa lang ngayon. Before pandemic, nag-open siya. Kaya, nung kanina tinitingnan ko, halatang bago pa yung tower eh. Tapos guys, yung design niya, which is lotus flower, ang sinisimbolize ng is purity sa Sri Lankan culture. Kaya, mostly kapag mag-iikot kayo dito, puro mga lotus ang makikita niyo. May lotus pond, may lotus flower, may lotus something, ganyan. Again guys, tulad sa mga iba nating mga pinupuntahang tower, mostly, di ba naalala niyo sa Koktobe? Hindi natin napuntahan pero nakita lang natin sa labas yung tower. Tapos sa Tashkent, meron tayo nakita tower. Ito din pong tower dito, which is in Lotus Tower, ginagamit din siya for broadcasting, for telecommunication things, ganon. And I think, sa mga maalam po dyan sa mga ganong klaseng topic, siguro para mas ma-boost yung signal, no? Hindi ko alam, parang ganon. Okay, so we're back. It's already 8:15 PM and ito po kasi ay magsasara ng 9 PM. Kaya ngayon bumaba na tayo para masaksihan natin yung digital exhibit, which is itong Pixel Bloom. Ayan. So sinakto natin para maabutan natin siya kaysa hindi natin masaksihan ay kasama yung sa binayaran natin. And share ko lang po sa inyo, kapag ka foreigner kayo, again, $20 or 6,100 rupees po ang minimum na babayaran nyo. Kasi yung presyo pala doon na nakalagay is pang local nila. 1,000 rupee lang? 1,000 rupees rather. Yung babayaran, ang alam ko pag observation deck. Pero sa atin, di ba, ang dami. Like times 6. Doon may kasama siyang ganito ng digital exhibit. Pero kahit na mahal pa din.
Pero at least, for the experience, di ba? And aside from that, at least nakita natin ang one of the most expensive projects dito sa Colombo, which is ito nga po yung Lotus Tower. Actually, meron ding revolving restaurant dito, pero hindi nga yan kasama sa in-avail natin, kaya hindi na tayo napunta dun. Pero if ever kung kayo po, kung gusto nyo pong magpunta dun, ask the staff lang kung paano, then ang experience nyo dun, kakain kayo habang umiikot unti-unti yung mismong floor ng resto. At oo nga pala, habang nag-iintay kayo dito, gusto ko lang i-share sa inyo guys na meron po akong broadcast channel, at yung broadcast channel natin, medyo matagal na siya, and yung link ilalagay ko sa ibaba. Diyan ako nag-a-update kung saan tayo pumupunta, na mas real-time kumpara sa IG stories, kumpara sa mga YouTube vlogs, kumpara sa mga IG posts. Doon sinasabi ko, so sumali po kayo kung may Instagram account kayo, ilalagay ko dyan sa ibaba. Ay, it's okay now? Okay. And also guys, if ever po, kung kunyari pupunta ako ng, sabihin natin, pupunta ako kunyari ng Italy, ng Europe, ganyan, at may specific na country, pwede ako dong mag-chat, then mag-reply kayo para mag-meet tayo kung OFW kayo o local kayong nakatira doon. So na tayo, hinahanap na tayo ni ate. Thank you. Okay. Pixel Bloom pala. Okay guys, so ito mga itatouch. Nag-iiba-iba siya. Okay! Wow! So ito muna tayo. Okay, we're finally done! Tapos na tayo! Aside from sa tower, observation deck, and revolving restaurant, guys, mayroon pa mga ibang activities dito. And even casino nga, meron, no? Pixel Bloom, basta tayo dyan. Bungee jump. Lotus Aqua Bay. Meron yan pagka morning, I think. Tapos Lotus by the Lake. And Lotus 1.5. Oo nga pala, hindi ko na muna tatapusin tong mismong vlog kasi sa labas ng hotel natin, andun yung Dutch Hospital and Shopping Precinct. And papakita ko muna sa inyo. Hindi ko lang alam kung bukas pa siya, but at least yung pinaka-building may papakita ko sa inyo and share ko sa inyo yung history at yung story ng area na yon. Ang galing. Kala ko wala ng mga pasalubong shop na ganito. Meron pa din. Ayun o, ang kanilang iconic flag. Hindi nakalagay na price eh. Gusto ko sana pakita sa inyo. Hindi ko alam kung ba't ko binidyohan yun at pinakita ko pa sa inyo. Pero wala lang, trip ko lang. Kasi parang isa-send ko sana sa mga kaibigan ko. Kaya lang, napag-isip-isip ko, sa vlog pala na camera yung ginagamit ko. Pero might as well, sama ko na din sa vlog na ito para makita nyo. Parang merong parang meron silang binibenta dito yung parang sa mga witch or para sa mga ngungulam. I mean, nang kukulam. Tapos may gagamba, may mask, may ganito. Wala kasing prices. Meron pala sa loob. 380 rupees to. E din naputol na yun kapag inuwi sa Pilipinas. Ang dami-dami pang layover. Ito, meron din sila ditong Lotus Tower na na mini, na ganon, miniature. Magkano? 1,780 rupees. May mas maliit, 980. Diba? May mas maliit pa. Yun pala yun. Same size lang pala. Akala ko mas maliit. Tapos ito may mga magnet. Sri Lanka. Magkano? 580 rupees. Kaya lang maganda isang buo eh. Like this one, isang buo. Pero hindi ko siya nagagandahan. So, ito, 1,140 rupees. Ito naman, tingnan nyo, kahugis niya isla ng Sri Lanka. 380 rupees. Pero parang hindi siya maganda. Ito naman, Sri Lanka Traditional Drummer. 480 rupees. Parang hindi ko type yung mga nandito. Parang type yung mga nandito. Though baka mamaya may makita pa tayo sa mga ibang pupuntahan natin. Ang aga-aga pa lang natin. Ito, 580 rupees.
Para mas maganda nga ito. Saka na, tara na muna, umuwi na tayo. Nag-book lang ako ng Uber. Ito po yung presyo pa uwi sa hotel natin. I mean, from Lotus Tower going sa hotel nating Fairway Colombo, 538.35 rupees. Philippines! Yeah! Kamusta ka? Yeah, kabayan. So guys, ngayon, ito na yung hotel natin, Fairway Colombo. And now, gusto ko i-share sa inyo yung Dutch Hospital Shopping Prison, which is ito yung kaharap lang ng ating hotel. And gusto ko din i-share sa inyo na ito po ay dati po itong hospital. Nakalagay naman sa pangalan nila, but now kinonvert na to na establishments. Meron na dito mga restaurants. And pasok tayo. Ayan, yung loob. Ito, tignan nyo, restaurant siya. Ano ito? Oh, Tarch, something. Ito guys, yung itsura niya dito, oh. Diba? Ganda. Ang chill lang. So, mga kainan lang dito guys. Gusto ko lang talaga kayo i-tour na na-convert na siya into shopping area and restaurant area, ganyan. And aside from that, gusto ko din i-share sa inyo kung gaano na ito katagal. So ito po ay binuo ng mga Dutch noong 17th century and during their colonial rule kasi sinakop itong Sri Lanka before ng mga Dutch. Originally, ito po ay hospital ng Dutch India East Company. Yung mga officers, yung mga employees, ganon. And sooner, ginamit na siya as a police station and telecommunication area. Tignan nyo guys, like harap na harap lang siya ng hotel natin. So ito po yung Fairway Colombo and makikita nyo yung mga iba't ibang watawat kapag ka morning, napakaganda niyan. Ito pong area na to, kaka-renovate lang nitong shopping area na to noong 2011. Tapos if ever naman kung gusto nyo ng fast food, may Burger King po dyan. And doon sa area na yon kapag kakumanan kayo is meron naman doong KFC. Tapos guys, ayun yung sikat na Ministry of Crab. Kaya lang hindi kasi tayo nagka-crab, kaya hindi tayo kakain. But if ever kung gusto nyo, kumain kayo dyan. Ito naman yung Cafe Monica, mga Italian food, gelato, coffee, ano yun? Neapolitan pizza. Dito naman sa area na to, may Thai massage. Grabe, namimiss ko na yung Thailand. And dito naman, CBD Business Center. Though hindi ko na alam kung ano yung nasa loob niyan. And dito kasi parang wala nang laman. Yan, dyan sa loob niyan. Parang wala nang laman kaya hindi na tayo gagawin dyan. Sabi, no? Isa to sa kinoconsider na one of the oldest buildings dito sa Colombo. And still, ginagamit pa din siya hanggang ngayon. Okay, we're done. Pasok na tayo sa ating hotel. Gusto ko muna kayo i-tour sa hotel natin. Actually, medyo puso-puso yung vibe niya kasi mag-Valentine's Day na. So, dyan guys yung lobby. Actually, nakagawa na ako ng room tour at ng hotel tour. But isasama ko lang din dito since the last night na natin here sa hotel na to. So, dito may Java Lounge. Sikat na sikat po yun sa Sri Lanka. And dito, para merong souvenir area, souvenir shop. Ano to? Elephant with tooth relic. 4,500 rupees. Ayan. Ay. Dahil pala binibenta dito. Hala, may strepsils. Kinakailangan ko ito nung nasa Japan ako. Wala ako nakitang strepsils. Tapos dito nagpakita ka. Kailan na mawawala na yung sakit ko sa lalamunan. So, kung same po tayo ng hotel, ay, meron ditong ano, Joint Relief Natural Oil. Ang galing. Ano siya? 2,150 rupees. Sikat na sikat guys yung Sri Lanka sa mga ganyan eh. Parang Thailand din. Ano naman to? Vitalizing Citrus Cinnamon Soap kaya to? Ayun, soap nga. 1,450 rupees. Tapos ito naman, mga black tea. Ayan. Hindi nyo pala nakita, sorry. Mga black tea. Sikat din po, again, itong Sri Lanka sa black tea. So, 3,500 rupees yan. And ito, ayan, may souvenir dito. Mas maganda to. Kaya lang ito eh. Ito ang nakakapangit yung parang iisang tuldok lang yung magnet. 500 rupees siya. Ito naman, Sri Lankan elephant, ganun din. 500 rupees. Ganda sana, kaya lang ganun lang yung magnet. Ang liit. Ito, coconut conditioning hair mask cream. 4,800 rupees. Ano naman to? Shower gel. Cute naman. 3,800 rupees. Ano naman to? Body lotion, napakaliit. Ah, tester. Tester lang pala. Pero ito yung body lotion. How much? 4,500 rupees. If ever guys, pwede nyo i-check yan. Kung dito kayo sa Fairway Colombo, magcha-check yun. Okay, good naman yan. Kasi kilala yung Colombo sa mga ganun. I mean, Sri Lanka in general. Ayan, so tayo po ipaakyat na. Grabe, pawis na pawis pala tayo. Ngayon na lang ulit tayo pinawisan ng ganito katodo, guys. Like, literally. Grabe, malulusaw ako dito, guys, sa Sri Lanka. Super init! Okay, so patapos na yung vlog kahapon. After ko maligo, nakatulog na ako agad. And gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung thoughts ko sa mga nangyari kahapon. And now kasi mag-check out na tayo dito sa Fairway Colombo. And bibigay ko sa inyo yung quick hotel review ko sa dulo ng vlog na to. And before that, share ko nga sa inyo yung thoughts ko yesterday, which is, guys, so far okay naman yung naging experience ko. Yung doon sa Pinoy restaurant na nagpunta tayo, hinabol lang talaga ako ng aso. Pero ano naman siya, hindi naman kayo mahahabol guys if ever kung i-message. Ako kasi nagpunta ako doon ng biglaan, punta lang, ganyan, yung parang normal lang.
meron palang reservation doon, ganun. But, i-message na sila sa Facebook if ever kapag pupunta kayo kasi magkakaroon na sila ng bagong location which is mas malapit na dito sa Colombo City Center, sabi ni Ate Annalyn. And binigyan niya ako ng mga tips. So, i-share ko sa inyo sa mga susunod na vlog yung tips na sinabi niya sa akin. And, gusto ko lang i-share sa inyo sa lahat ng pinuntahan natin kahapon. Ang medyo parang nahaselan ako at some point na I think hindi ko alam kung medyo nahalata niyo is dun sa Petah Market kasi guys, divisoria levels na dikit-dikit talaga siya. Like may mga dumidikit, ganyan, which is at some point medyo kahit pa paano natakot ako, but don't get me wrong, wala naman siyang magnanakaw guys, wala namang magnanakaw ganyan, and wala din namang mga snatcher. Sabi rin yun ni Ate Annalyn na dito sa Sri Lanka ang babait ng tao. Yun nga lang, parang na-overwhelm ako sa tao, and aside from that, is syempre solo traveler tayo and hindi natin alam din yung mga pasikot-sikot dun sa Petah Market, di ba? Kapag kasi sa vlog, ang usual route ng mga tao is magbubook sila papuntang Petah Market, then maglalakad sila papuntang Red Mosque. Tayo kasi inuna natin Red Mosque kasi hindi tayo makapag-book, then saka tayo nag-Petah Market. Ganun ang naging ruta natin. At least nakabili tayo ng sandals na rubber, di ba? And after nun, nagpunta tayo ng Lotus Tower. Sa Lotus Tower, okay naman siya for me. And mahilig naman talaga tayo sa tower. Tapos yung digital exhibit nila, kinuwento doon yung history ng Sri Lanka in cartoon form. And meron talaga doon sa observation deck na yun. Meron pa doon floor na revolving restaurant. But di na natin nakainan yun. Dahil meron pa nga tayong food dito. Which is, ubos naman na siya, thankfully. At ang sarap ng Pinoy food talaga. And ano pa ba mga pinuntahan natin kahapon? Yung Colombo National Museum, guys. Yung Colombo National Museum, hindi lang naman ako yung nagpunta doon na sarado, tas hindi nakapasok. Madami din ako nakita, which is sayang lang talaga. Ang recommendation ko lang talaga sa management nila is ilagay nila yung tamang opening hours. Kasi sayang, guys, dinayo ko pa yun. Buti na lang after nun is naabutan naman natin yung sunset sa Galle Face Beach, which is Galle ang Galle ang spelling niya, pero kasi sa vlog sinasabi siya Galle, minsan Gale. Tapos since tayo kasama natin si Ate Annalyn na local dito and meron siyang Sri Lankan na husband, ang tawag nila Gol. Gol. So I think Gol ang tama kasi sila yung taga dito talaga. Yun, Galle Face Beach. Tapos doon kumain tayo ng prawn fritters. Okay naman siya na parang okoy. And in-enjoy natin yung moment natin doon. Tapos tayo One Galle Mall, ganyan. And okay naman. And yun lang ang ating napuntahan dito sa Colombo City Center. Kasi lilipat na tayo sa mga ibang areas which is mas nature vibe na. And gusto ko lang din i-share na i-expect nyo na kapag pupunta kayo ng Colombo, medyo kahit tuktok yung ride, parang 30 minutes yung ride. And yun yung reason kung bakit parang meron tayong hindi napuntahang tatlo, which is ilalagay ko dito yung tatlo sa screen. Kasi guys, medyo medyo malapit naman siya, pero parang ang bagal makarating doon sa mismong kapupuntahan nyo. Mapa-zip, premiere, or tuk-tuk ang inyong ibubuk. But okay naman. And just in case kung meron ako hindi napuntahan na gusto nyo puntahan, ilalagay ko dito yung mga full list. And so far lang naman, ang hindi ko napuntahan na gusto kong puntahan talaga is yung National Museum. And of course, Independence Square. Kasi nga, wala na nga tayong time. And sa mga susunod na araw is pupuntahan naman natin yung mga rock, mga national park, ganyan na I'm so excited na ipakita sa inyo. Kaya if ever kung meron po kayong thoughts, ilagay nyo lang dyan sa comment section and babasahin ko yan. At again, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, kung mag-e-explore kayo ng Colombo, 1 day is not enough. Okay? So maglaan kayo ng 2 days at least. Opo. Okay? Thank you guys so much. Ivan de Guzman. So yun lang. Thanks!